Ganito po ang ginagawa po namin paraan. Lahat po kaming mga manggagawa ay may ganito pong kopya na nanggagaling po sa sentral. At ang mga dinodoktrinahan po namin, bagamat wala naman pong connection talaga, dahil ako nga po may benefit of the doubt kung ba't pa kailangang ituro to, sinasabi na, alam niyo po kapatid, na ang iglesia po ni Cristo, mga masasamang ministro po yan. May isa pa, sasabihin din namin na ang pinakamayaman daw na organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo at ang pinakamayaman ay si KRD, ipapakita naman po namin ito. Ano yung nakalagay dyan? Ito po hanggang ngayon ay tinatalakay pa rin po ni Marcos Mataro sa kanilang programa sa X-Man. Yung cover story, Eranio Manalo, The Billionaire Preacher. Ito po, kung mamarapatin po ninyong living in a luxurious mansion with several Mercedes-Benz and presidential guards, courtesy of the former president, allowing some of his children to engage in the importation of goods which are not really needed by the church, awarding the construction of church buildings to close associates, and so on. Dito po, lalo namin ikinikintal na ang pamilya Manalo ang nakikinabang sa mga kayamanan o sa mga abuluyan na pumapasok sa Iglesia po ni Cristo. Ganun po namin ikinikintal sa mga dinodoktrinahan. Sabi ko nga po, bakit ako mismo nagdududa pagka binabasa ko kung totoo po talaga ito Dahil unang-una, ang pagkakaalam ko po, hindi po ayaw pong patulan ng tagapamahalang pangkalahatan na si KRD ang mga ganito pong issue. Mas mahalaga pa po sa tagapamahalang pangkalahatan ang problemang pampananampalataya po. Ako'y lubos na nagpapasalamat dahil meron pong programang Ang Tamang Daan. Unang-una, hindi po para siraan personal si Brad Eli Soriano dahil sabi ko nga po, ako po ay nagpapasalamat ng lubos dahil alam nyo, ngayon lang ako naiyak dahil mainit pong pagtanggap sa akin ng mga ministro at nang mabalitaan ko po na ang tagapamahalang pangkalahatan ay mahal na mahal po kami. Hindi po totoo ang mga kasama kong kamanggagawa na ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ay mamamatay tao at mahilig sa gulo. Isinubo ko po ang buhay ko. Sabi ko nga, bahala na po kayo, Panginoon. Nung pumupunta po ako sa Templo Sentral, bahala na po kayo. Kayo na po nakakaalam kung ano po ang tama at mali. At ano po makabubuti sa akin. Doon, malaki po ang kaba ko nung pagpasok ko po dito sa Templo Sentral. Dahil unang-una nga naitanim sa amin na dearmado daw po kayo, may mga private army nandirito nakapaligid. Ngunit salamat po sa Diyos, hindi po totoo ang lahat. Wala po akong nakitang revolver na gwardyang lumilibot sa paligid. Nakatagpo po ako ng kapayapaan dito po sa loob ng gusaling sambahan. Buo ko pong masasabi na ang mga pag-aari po ng Iglesia ni Cristo ay nakapangalan po sa samahan, Iglesia ni Cristo. Napatunayan ko na po, dahil po noong pong telecast po ninyo, sinubukan ko pong magpunta sa Registry of Deeds para alamin. Nag-self-investigation po ako kung totoo po yung pinapakita yung mga Certificate of Land Title. At napatunayan ko pong nakapangalan po talaga sa Iglesia ni Cristo, hindi sa kanino mang pamilya Manalo o sa sino mang ministrong malalapit kay KRD. Hindi po totoo yun. Dito po sa samahan namin, meron pong mga dokumentong ibinigay po sa akin at yan naman po totoo. Nakapangalan po at nakalulungkot isipin, nakapangalan po kay Eliseo F. Soriano. Dahil madalas po niya sabihin noon na once na kami naanib na, pag-aari na daw po namin ang lahat ng mga ari-arian ng iglesia dito sa Andating Daan. Ngunit ako po'y na-shock nung makita ko pong nakapangalan po pala karamihan. Hindi ibig po sabihin karamihan, lahat na po pala ng ari-arian ng convention center sa kanya po nakapangalan.